Noong unang panahon, may tatlong mahihirap na magkakaibigan na pauwi na matapos ang isang mahabang paglalakbay sa pangangalakal. Ngunit dahil sa matinding tagtuyot at paghina ng kabuhayan, wala silang naipong kita. Umuuwi silang walang pera, walang pagkain, at mabigat ang loob. Habang naglalakad sa maalikabok na daan, iisa ang gumugulo sa kanilang isip. Paano ko haharapin ang aking asawa at mga anak? Paano ko sasabihing umuwi akong walang dala? Habang naglalakad, may napansin ang unang kaibigan na kumikislap sa gilid ng daan. Dahil sa pag-uusisa, pinulot niya ito. Laking gulat niya nang makita niyang tatlong mamahaling alahas pala iyon. Sa sobrang tuwa, nagsimula siyang tumalon at magsisigaw na para bang nakatagpo siya ng napakalaking kayamanan. Napangiti ang dalawa niyang kasama. Inakala nilang ibabahagi niya ang biyayang natagpuan niya. Tutal magkasama silang naglakbay, magkasama silang naghirap at itinuring nilang magkakapatid ang isa't isa. Lumapit sila at magalang na nagsabi, "Magkasama nating nakita ang mga alahas na yan. Hatiin natin ng pantay-pantay." Ngunit biglang nagbago ang mukha ng unang kaibigan. Nawala ang kanyang ngiti at napalitan ito ng kasakiman. Mabilis niyang itinago ang mga alahas at malamig na sinabi, "Ito ang biyayang inilaan ng Diyos para sa aking lamang. Wala akong balak na ibahagi ito sa inyo." Pagkatapos ay tumalikod siya at masayang naglakad palayo. Tahimik na naiwan ng dalawa. Sugatan ang kanilang damdamin dahil sa pagtataksil ng taong itinuring nilang kapatid. Nagpatuloy silang dalawa sa kanilang paglalakbay. Makalipas ang ilang sandali, may nakita ang pangalawang kaibigan na isang malaking supot sa ilalim ng puno. Maingat niya itong binuksan. Puno ito ng mga gintong barya. Agad siyang napasigaw at napahalakhak sa sobrang tuwa. Lumapit ang natitira niyang kasama habang nakangiti. Ngunit tulad ng una, bigla ring nagbago ang kanyang mukha. Mahigpit niyang yayakap ang supot ng ginto at umatras na tila natatakot na maagaw ito. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi, "Ito ang biyayang inilaan ng Diyos para sa akin. Wala kang makukuhang kahit isa." At iniwan niya rin ang kanyang kaibigan. Ngayon, ang ikatlong lalaki ay naiwan ng mag-isa sa daan. Wala siyang pera, wala siyang pagkain, at wala na rin siyang mga kaibigan. Mabigat ang kanyang puso dahil sa kahirapan at pagtataksil na kanyang naranasan. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Ngulit bigla siyang tumingala sa langit at ngumiti. Paano nagawa ng isang taong nawalan ng lahat na ngumiti? Dahil alam niyang ang tunay na biyaya ay nagmumula sa Diyos, hindi sa tao. Nagpatuloy siyang naglakbay hanggang sa makarating sa kanilang munting tahanan. Masaya siyang sinalubong ng kanyang asawa. Isinalaysay niya ang lahat ng nangyari. Tahimik lamang itong nakinig. Pagkatapos ay sinabi nito, Halika, may ipapakita ako sa iyo." Dinala siya ng kanyang asawa sa isang sulok ng bahay kung saan naroon ang isang lumang baul na gawa sa kahoy. Binuksan niya ito. Labis na namangha ang lalaki. Sa loob ay napakaraming mamahaling alahas at mahahalagang kayamanan. Natigilan siya. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Nang makabawi siya, agad niyang tinanong, "Saan niya nakuha ang lahat ng ito?" Ngumiti ang kanyang asawa at sumagot, "Habang wala ka, naglalaro ang ating anak sa harap ng bahay. Habang naghuhukay siya sa lupa, may natamaan siyang matigas na bagay. Nang hukayin namin ito, natagpuan namin ang baul na nakabaon sa ilalim ng lupa." Muling napangiti ang lalaki. Kapareho iyon ng ngiting namutawi sa kanyang labi nang tumingala siya sa langit. Doon niya lubos na nauunawaan na ang biyayang inila ng Diyos para sa kanya ay hindi kailanman nawala. Naghihintay lamang ito sa tamang panahon at sa tamang lugar na itinakda para sa kanya. Samantala, ang unang kaibigan ay nawala ang 3 pirasong alahas habang siya'y abalang tumatalon at nagdiriwang sa gitna ng daan. At ang pangalawang kaibigan naman ay hinarang ng mga tulisan na agad na tinangay ang lahat ng kanyang gintong barya. Sa loob lamang ng ilang sandali,
pareho silang bumalik sa dati nilang kahirapan. Ngunit ang ikatlong lalaki ang naging tunay na mayaman. Hindi dahil sa dami ng kanyang kayamanan, kundi dahil sa kasiyahan at kapanatagan ng kanyang puso. Lumipas ang maraming taon. Ginamit niya ng matalino ang kanyang natagpuang kayamanan at masipag siyang nagtrabaho. Hindi nagtagal, naging isa siyang kilalang mangangalakal sa kanilang bayan. Iginagalang siya ng lahat, hindi lamang dahil sa kanyang tagumpay, kundi dahil din sa kanyang mabuting pagkatao. Isang araw, may dalawang lalaking lumapit sa kanya upang humingi ng trabaho. Tinitigan niya silang mabuti. Sila ang dati niyang dalawang kaibigan na iniwan siya sa daan dahil mas pinili nila ang kayamanan kaysa sa pagkakaibigan. Naghari ang katahimikan. Yumuko ang dalawa sa sobrang hiya. Ngulit ngumiti lamang ang mangangalakal at sinabi, "Tatanggapin ko kayo sa trabaho, ngunit sa pagkakataong ito, magsisimula tayong muli." Nagulat ang dalawang lalaki. Akala nila'y paghihinggantihan sila. Akala nila'y palalayasin sila, ngunit sa halip, pinili nang magpatawad. Sa sandaling iyon, napagtanto nila na ang taong minsan nilang itinuring na pinakamahina ay siya palang may pinakamalakas na pagkatao. Aral ng kwento. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng perang pag-aari, kundi sa kasiyahan at kapanatagan ng puso. Maaring mawala ng yaman ang taong sakim. Maaring mawala ang malaking kayamanan ng taong makasarili. Ngunit ang taong nagtitiwala sa Diyos at marunong magpasalamat ay hinding-hindi magiging tunay na mahirap. Tandaan, maaring yumaman ka ng higit sa ibang tao dahil sa pera. Ngunit ang taong may kontento at mapagpasalamat na puso ay mas mayaman kaysa sa panumang kayamanan. At ang tunay na tagumpay ay hindi ang makarating sa tuktok ng mag-isa. Ang tunay na tagumpay ay ang manatiling mabuti at mapagpakumbaba kahit narating mo na ang tagumpay.